Nasa Lakers na si Kareem Abdul-Jabbar o tinatawag din minsang College Jokic. Itong si Ruby Avila mga idol, naging undrafted siya sa NBA draft at kinuha siya ng Los Angeles Lakers bilang free agent. Binigyan siya ng 1-year deal, non-guaranteed at exhibiting deal pa mga idol. Ibig sabihin nito ay kanilang susubukan, kanilang titingnan kung ano nga ba talaga ang magagawa pa ng batang ito. 6'10" ang taas nitong si Ruby Avila. Mataas na yan para sa isang big man mga idol. Medyo chubby-chubby ang kanyang katawan pero maraming nagagawa ang batang ito. Kinuha siya ng Los Angeles Lakers bilang low risk, high reward. Katulad din na Kareem Abdul-Jabbar at Nikola Jokic, itong si Ruby Avila ay mayroong elite playmaking. Nanalo siya ng Atlantic 10 Player of the Year Award habang nag-average ng 4 assists per game. At para sa isang sentro, yun po ang pinakamagandang nagawa niya mga idol. Dahil sa kanyang kataasan ay mas napapadali para sa kanya ang hanapin ang kanyang kasama para mag-playmake. Hindi rin po siya traditional na center. Mayroon din siyang tira sa labas. Mayroon siyang excellent perimeter spacing na naibibigay at 41% na shooting percentage sa 3-point line. At yung kanyang attempt ay nasa 5-3 bawat laban. Low risk, high reward. Ano nga bang ibig sabihin nito? Dahil nga naging undrafted, itong si Avila ay hindi po ito ganong makakaapekto sa kanilang budgeting mga idol, sa kanilang cap space. Flexible lang po. Pero high reward. Bakit nga ba? Dahil mayroong potensyal ang batang ito. Sa ngayon, sa G League muna siya sa South Bay Lakers. Doon muna siya ede-develop habang minomonitor ng Los Angeles Lakers ang kanyang improvement. Hindi man ito yung center na gustong makuha ni Luka Doncic mga idol, pero at least mayroong tinatrabahong backup itong Lakers para sa kanya. Nakakalungkot lang isipin na despite sa mga na-accomplish nitong si Ja Morant, ngayon po ay napakatahimik ng kanyang pangalan sa trade at walang ganong nagpapakita ng interest na kunin siya. 2019, second overall pick sa draft, nanalo pa ng Rookie of the Year, nanalo pa ng Most Improved Player at naging All-NBA second team, 2-time NBA All-Star. Pero ngayon, walang may gustong kunin siya. Walang gustong kumuha ngayon kay Ja Morant. Mayroon pa kasi siyang 80 million plus na sasahurin sa loob ng 2 season. At para sa mga NBA team na umiiwas sa mga apron, malaking red flag yan. At syempre, yung kanyang katawan, hindi po matibay, marupok na. Pangatlong rason, yung mga issue niya sa labas at sa loob ng court. Hindi maganda ang kanyang relasyon sa locker room sa kanyang mga teammates at medyo burara at walang pakialam itong si Ja Morant sa kanyang mga ginagawa sa labas ng court. Hindi siya maingat sa kanyang imahe. At panghuling rason ay marami na pong mga point guards sa ngayon ang mga NBA team na mga franchise player nila. So hindi na po nila kinakailangan na mag-trade pa para kay Ja Morant na sakit po ng ulo ang maibibigay sa kanila. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang. And as always, thank you for watching.